Subscribe now. Yo! Ano? Naka-uniform ako today! Ako naglaba. Yan ah. Ba't Makulimlim mapula si yung Ina? dito sa Mapula yung ilaw mo, Ina. Mapula? Hindi ko alam. Papisay ka talaga. Yung makeup ko yan, siguro na sobrahan siguro ako ng aking blush. Oh, kasi parang naputla ko naman, di ba? Hindi, Ako. alam mo, Mark, kasi may ilaw na si Rice, no? Hindi niya alam may kung ilaw. paano timplahin eh. Pang Pero mayaman. okay naman. Ayan o. Ayan o. Yan. Magkano sa Amazon yan? Sa AliExpress ako bumibili. $11. O yan, mas dapat mura malakasan doon. ko. Yan, okay lang yan. Pumuti na. Glow na. Hindi naman pula. Ang lakas naman nito eh. Ano ba yan? Anyway, sige na nga lakasan ko. Ayan. Welcome! Episode 20 na po kami sa Spot Pinoy. Joy and Kick. Na-realize ko lang pala, yung episode number natin, hindi included dyan yung mga live ha. Baka magbilang yung mga viewers. Oo nga pala. Na mga live, anong mga episodes. So this is only for mga recorded interviews namin, yung mga nag-i-interview kami. Yeah, yun na nga. Ano ba yan? Paulit-ulit ako. Go, sige. Mark, i-intro mo ng ating guest. Ayun, yung ating guest ngayon ay galing Singapore. Tapos, family sila. Pero dumating sila dito na, sila lang munang dalawa. Tapos ngayon, kung balita sa kanila ngayon ay citizen na sila. Kaka-citizen lang nila. Kaya, yun. Yeah. Yep. Alam mo, grabe Ayan, no? Si Joy and Kicks. Yeah. Welcome. Welcome. Oo. Nanood ako nung isa nga nilang vlog. Nakaka-citizen nga lang daw nila. In 4 years lang ha, from temporary worker to citizen in just 4 years. Ba? Mabilis Or is that normal? Common ba yung ganong Minadali. timeline? Is that Medyo common? common na siya ngayon, Medyo ganun ba? Okay. Si Mark na lang pala ang nagde-delay. Ako, in 3 years. Dapat in 3 years time, pwede ka na mag-apply. Oo. Oo. But Ano they po? started as work permit pa. Hindi naman sila dumating ng PR. Hindi. Included yun. I think included yun sa pag-stay mo sa loob ng Canada. Tama ba, sir? Tama. Included Kasama sa bilang. Yeah. Oo. Pero Ilang... half of it lang po yung... So, basically, for you to apply for citizen po, kailangan 3 years. By right, PR. Pero, pwedeng 2 years PR plus 2 years na work permit. Kasi counted lang siya as half year or half day, every day na nagstay ka dito while you are on work permit. See. So, okay. Kaya naging 4 years. Ilang buwan po inabot yung application nyo sa pag-PR? Sa pag-PR or sa Ay, citizen? sa pag-citizen pala, citizen. Mabilis lang bro kasi nag-apply nilodge namin yung application ng December 5 tapos taking kami ng April 5. So 4 months. 4 months lang yung naging process. Mabilis na pala, Mabilis ngayon. Sobrang bilis ngayon. Mahirap ba? Ano ba? Pwede makahingi ng tips sa Ano naman si Rice? Hindi kayo yung unang tatanungin ni Rice tungkol dyan kasi nagpe-prepare na siya. Actually, apply sa kanyang PR. super bilis lang niyang in-apply. Pregnant kasi ako noon last December. Oo. Sabi ko, i-apply ko siya pagka panganak ko na kasi syempre stressful. Akala ko stressful siyang i-apply. Okay. One night lang niya ginawa. Nagulat ako. Sabi lang niya, check mo nga kung pwede na tayong mag-apply ng citizenship. Chinek niya. Tapos sabi niya lang sa akin, nagulat ako, sabi niya, pwede akong credit card. Magbabayad na kagad. Magbabayad na. So ginawa niya siya that Mabilis night. lang, So one night lang ginawa. Nagpa-picture lang kami. To follow, anong ginawa sa picture? Bakit to follow? lang, kasi may required rin parang size tapos nagpa-picture kami sa Staples, then nilodge, siya lang mag-isang gumawa overnight lang. So madali lang talaga. Ang bilis lang, Ano bang ma-advise nyo? Yung kasi may online yan, tsaka yung di ba, paper. Ano ba mas maganda, online o yung paper na isi-send mo? Mas mabilis yung online kasi ang dami kong nakitang mga parang nade-delay yung application pag paper-based. So, ganun. Kahit sa PR ngayon parang parang online na lahat Dati naabutan din kasi, siguro naabutan natin lahat yung yung paper-based pa yung sa application. Oo. So, Kasi nga, antay mo pa yung sagot nila through mail. Ilang araw aabutin, di ba? Oo. Teka muna, bago natin pag-usapan yan, i-intro muna nga natin sila, yung story sa pag-uumpisa sa Canada. Teka, pakita muna natin ang kanilang vlog. Okay, follow them
this is on YouTube, Joy and Kicks. Meron din po silang Facebook. Ayan, Facebook account. Joy and Kicks Yeah. also. Yan, So from atras. Singapore, diba? Yeah. From Singapore. How long were you guys in Singapore? The two of you din, galing doon. Sila. So What were I you was doing? Okay, what were you doing in Singapore and then ba't kayo napuntang Canada? So, bali, 5 years ako sa Singapore. Siya po ay 4 years. Oh. Sa logistics siya in Singapore. Ako naman po ay sa marketing. So, it was a childhood dream talaga na mapunta sa Canada. For me. Oh. So, sinuportahan lang niya ako. Yun, pagdating namin dito, nag-FNB siya. So, yun yung naging pathway namin para makapunta kami dito. Direct kami pareho. Na-hire kami pareho actually. Direct hire kami, pero nag-decide kami na ang kunin is yung sa employer niya. Kasi dun sa employer niya, masusupport niya ako. Dun sa employer na nahanap ko, hindi ko siya masusupport. Oo. So, ganun po. Pero yun, initially office talaga siya, nag-giveaway siya. Siya yung alay sa aming dalawa. Alay talaga, no? Talagang, sorry, childhood dream. Grabe, bata pa lang nangarap ng mag-Canada. Bakit? Paano Bakit? naging childhood dream ang Canada? Kasi meron akong mga pinsan na nag-migrate ng Canada when I was in grade 4 yata yun. So that time, syempre naging pag may umalis sa family na isang buong pamilya nag-migrate, parang wow, tapos makikita mo yung mga pictures nila, ang gaganda, yung mga Oo. Then, medyo, syempre, nung araw, mas mahirap talagang mag-migrate. So, hindi kami nakasunod. Hanggang sa lumaki na ako, tumatak na sa isip ko talaga na ang ganda ng buhay abroad. And then, when I was in college, internship kami pareho ng US. Yun, nung nakatry na kami ng dollars, ang hirap na bumalik sa peso. Kasi, nasubukan mo na yan, dami mong pwedeng mabili, ang gaan ng buhay. So yun, ayaw niya talaga initially. Ako yung nag-convince sa kanya na, sige na, tulungan mo na ako, tara na. So we started na mag-process, parang mag-boyfriend-girlfriend, until, dahil nga sa haba ng proseso, nagpakasal na kami. Tapos, saka na-lodge yung papers namin. Oh, wow, teka, sorry, ang dami ko tanong. Kaya mo naman. Alright, sige. Hindi, sige, ano lang yung, paano ba sa Singapore, ano yung FNB? Sa Singapore po, bale. Nasa logistics po ako. Nasa logistics po. Tapos yung pag-apply niyo po sa Canada? Nasa F&B, yung tinarget ko, food and beverage. Oo, food and beverage. Pero may experience kayo ron? Ganito kasi nangyari. Bali, graduated ako ng HRM. I see. Hotel Oo. Restaurant Management. Tapos nag-intern kami sa US ni Joy. So nag-gain kami ng experience sa hotel. Tapos pagka-graduate namin, nakapagtrabaho ako sa hotel. So sa restaurant. Tapos yun, after that, nagbarko pa ako ng isang kontrata. Kaya 5 years siya doon sa Singapore. 4 years lang ako doon. Nung pagbalik ko galing barko, ayaw na niya akong pasampahin. Hindi ko alam kung bakit. Marami daw babae. Hindi naman totoo. Totoo ba? Totoo? Hindi naman. Hindi totoo. Hindi tayo amin eh. Di ba? Pero yun nga, pagbalik namin, pagbalik ko, nasa Singapore na kami. Doon na nakapag-land na ako ng trabaho sa logistics company. So air freight, sea freight. So doon career ko sa logistics. That's 4 years. Tapos yun, gustong-gusto niya talagang mag-move sa Canada. Kasi anti-Canada ako dati. Pero syempre, nag-iba na naman paglipas ng panahon. Sinuportahan ko lang siya. Tapos nakita ko nga na sa FNB, madaling makapasok, madaling makakuha direct hire ng mga employers. So yun yung ginamit ko, yung experience ko sa FNB para makapunta dito sa Canada. Yun. Direct hire. Paanong direct hire, sir? Nag-apply ba kayo sa Indeed? Ganito kasi na-share na rin namin dati ito sa mga videos namin eh. Kasi nakita namin na sa Canada kasi parang pabago-bago siya, di ba? So hinanap namin kung paano kami makakapag-move talaga dyan. So that time kasi ang pinaka sikat, no? Maririnig mo lagi Atlantic Immigration Pilot Program pa yun eh, AIP. May apat na provinces. So yung PEI, hindi napapansin sa mga forum na sinalihan ko. Sabi ko,
bakit kasama naman to sa ano kasama Atlantic. naman PI sa Atlantic Provinces, but parang wala akong nakikita na na-hire doon, ganun. So sinabihan ko siya, sabi ko sa kanya, mag-focus tayo sa PI kasi parang wala naman nag-apply doon, malay mo makapag-ano tayo. So within a month, sabi niya, nakakuha ako ng job offer sa PI, nakakuha rin siya ng job offer sa PI. Yung sa akin, nag-apply kami Indeed, a website, saka Facebook page. Dati kasi, parang ang naging plan namin, hindi kasi kami fan talaga ng, ewan ko, di ba? Yung parang, yung mag-apply ka sa website, mas gusto namin yung may personal touch. So, hinahanap namin yung, kunyari, yung may-ari mismo, yung dumadirect agad kami, kunyari, LinkedIn, sa mga ganun. yan. So, mas gusto namin sa katawag. Tumatawag ako diretso sa... Tumatawag ka mula Singapore to Canada. Tinatawagan ko talaga kasi sabi ko, walang mangyayari kapag dumaan lang sa mga, alam mo, yung mga third party na mga tawag doon, career websites. So, May isa pa yung app nila na, yung Etsy. Etsy. Yeah, yung Etsy. Di ba Etsy, parang nag-order ka doon? Mga store. Yes. So, doon ako na-hire. So, nag-apply na ako sa kanila and then nakita ko may Etsy account sila. So, kahit pang customer siya, talagang nagsabi ako na, I'm very interested for the position, blah, blah, blah. Nakakuha ko ng interview and then na-hire ko. EID Galing, di ba? Yeah, Alam sa St. Peter's Bay. Very unconventional yung way namin ng pag-a-apply. Pero work naman. Kasi mahilig kami sa ano talaga ba, yung parang networking. So, mas gusto namin na dumidiretso talaga kami sa apply namin. Maganda to sa mga nakakapanood ng mga dreno na gustong mag-DIY papunta sa Canada katulad ng ginawa nila, no? Sa paghanap po ng kumpanya, tumingin po ba kayo kung meron silang parang approved Lamia, parang ganon? Pinili nyo ba yun? Nung time namin, ang gusto namin talaga is diretso pag ma-migrate na. So, tinignan namin yung mga provincial nominee agad. Kasi sa Express Entry X agad kami. Okay. So, ang ginawa namin noon ay hinanap namin yung mga designated employers each provinces. So, pag pinakinggan, ang dali namin nakakuha ng employer, within naman nakakuha kami. Pero pinagtrabahuan naman namin yun. Siguro in a day, mga 100 resumes, kinakausap namin, talagang ganun. Inisa-isa namin yung mga designated. Ang dami, di ba? Nakakailang kayong resume sa nakakailang kayong resume sa isang araw na pagpapasa? Siguro 100. Yeah, and then more or less Then talagang matrabaho siya kasi we don't have just one resume. We probably have 3 resumes each. Okay, tinitailor nyo. Yes, may background din kasi ako sa accounting. Tapos may background siya ng logistics. So pag may nakita kaming logistics, iba yung resume doon. Kailangan hindi mo naman it's still the same pero iba lang yung sabi nga nila, put your best foot forward. So pag ang ina-applyan ko is marketing, unahin ko yung experience ko doon, yung objective, yung job object or yung personal objective ko, medyo i-adjust ko. Then lagi kaming may cover letter. Bakit kami suitable dun sa position na yun? So matrabaho siya, pero talagang inisa-isa kasi may makikita tayong listahan ng designated employers online. Pinrint namin yun. Isa-isa talaga namin siyang in-applyan and then yun nga, tawag. Yun talaga yung matrabahong part pero feeling ko nag-work din. Kasi at least kailangan mo upfront if may chance ka or wala. Kasi ang goal namin hindi ma-hire agad eh. Ang goal namin, ma-interview kami. So kapag na-interview kami, yun, bibigay na lang siguro yung best or ma-convince mo yung employer, no, pwede ito pwede, may tira tong konti di ba? Parang, hindi ang nag-gastos ko. Ang nag-gastos. Hindi sa resume, no? Mahirap pag go ahead, Mark. Marami nagastos nyo sa sa telepono. Siyempre, tawag kayo ng tawag, di ba? No? International. Hindi, pero ina-advise na ngayon ng ilang mga recruiter to explore other ways to get to hiring managers. Katulad nung ginawa nila, yung connect with them directly or message them directly through LinkedIn o kung sila, tinawagan nila diretso. Kasi sa sobra din dami, I guess, na mga applicants ngayon, everybody's going through Indeed, everybody's submitting through the job bank. Parang, nakakatulong din daw if dumiretso ka talaga sa hiring manager. Ang na-amaze ako sa kanilang dalawa, grabe as a couple sila lumilipat na mga bansa. Nag-intern pareho, sa US, sa US. nag-Singapore pareho. Tapos
tapos nag-Canada din ng sabay na parang ang galing, 'di ba? Pero may point din doon, Miss Ina, na parang nung nag-a-apply kami, kasi nag-try din kami mag-agency. So we paid for an agency pero hindi namin siya nagamit. Kasi syempre, alam mo naman yung mga agency promises, di ba? Minsan may mga pinapromise sila na makakalis, hindi naman. So nagbayad din kami sa agency before, and then yun nga, hindi siya nag-work. Doon na-trigger ako. Kasi ayoko talaga mag-move sa Canada kasi ako talaga gusto ko Pinas. Ayun yung gusto kong tanungin. Nakita ko siya na parang, ano ba yan, nagbayad tayo. Tapos kasi pinangako sa amin dati 6 months Alis na kayo, ganyan. Sabi ko, 3 buwan na, wala pang update to. Tapos nakita ko na malungkot siya. Sabi ko sa kanya noon, sige, next year. Ano sabi ko, November 7. Next birthday mo, doon tayo sa Canada. Next birthday mo nasa. Nangyari naman, nakala mo yun, di ba? Bakit naman anti-Canada? Yeah, yun. Bakit nga ba? Ano lang ba? Politiko kasi ito sa atin. Hindi naman. Medyo mahilig lang. Mahilig sa politika sa Pilipinas. Paano nasa politika yung pamilya niya? Siya. Hindi, ako po. Pero hindi naman. Ikaw mismo. Ano po? Anong ginawa mo sa politika? Hindi, nag-SK chairman ako. Tapos, nag-run ako for councilor. Barangay councilor lang naman. So, yun, parang yun dati yung path na gusto kong puntahan. Kasi, siyempre bilang bata. Ayaw mag-Canada. Nag-start kami na parang, masaya yung public service, ganyan. Parang marami kang nakikilala, marami kang pwedeng tulungan, maraming pwedeng makatulong sa'yo. Yung ganun ba? Yung ganun na side. Pero yun, hindi ko masyadong nakikita yung sarili ko dati. Kasi sa family namin, wala talagang nag-abroad. Ako lang talaga yung nag-abroad. Yun. Dahil sa pag-ibig. Saan ka na tumakbo? Sa Pulilan po. Paltao, Pulilan, Bulacan po. Tinan mo. Yung pangarap niya maging gobernador, Joy, hindi na tuloy mangyayari. Tapos noon, ang sabi pa niya sa akin noon, kasi ang ino-offer sa amin ng agency, student visa. Either New Zealand or Canada, mas madali daw. Nung time na yon, parang ang uso is isa-isa lang ang alisan ng student. Hindi uso na nang umalis as a family ba? Or couple. So sabi niya talaga, hindi natin siya option kasi it's either sabay tayong aalis or walang aalis. So yun talaga yung ano niya. Sa kadagdag ko lang pala, Miss Ina, sa Kuya Rice, Mark. Yun yan, nabanggit ni Miss Ina kanina na lagi kami sabay umaalis. Parang kasi naging girlfriend ko siya, 11 years old lang ako, tapos 12 years old siya. Seryoso ba to? Seryoso, Elementary! Wow! So, 20th anniversary namin this year. As boyfriend. Grabe. Tunay na pag-ibig to, no? Grabe, no? At saka, napansin ko lang din, number 20th episode kami. Galing di ba? Napaka-usay naman, di ba? 12 years old. Oh, wow. Tinadhana. Gusto ko tuloy pasukin yung love story. Ano ba yun? Oh my God, nagboy. Meron tayong lalagpasan doon, Miss Ina, na hindi pwede pag-usapan pag sa love story. Hindi yung 20th anniversary. Grabe. Where did you meet? Sorry, were you neighbors? Classmates ba? No? Siguro mga dalawang barangay lang yung pagitan namin. Pero magkaklase, hindi tayo magkaklase. Same school po kami nung high school. Schoolmates po kami. So first year high school, yun, niligawan ko na siya. Grabe. Okay. Galing, no? Bihirang-bihira. Naman, no? Bihira yung mula high school hanggang sa Basically, they've been with each other their whole lives, no? More than half. Kasi 10 years. More than half. Diba? Grabe. Ayan. Paano naman nung pagdating nyo dito sa Canada? Ano makukumpara nyo yung Singapore sa Canada? Ayan. Paano yun? Sobrang laking adjustment kasi nung time na nag-decide na kami na lumipat, nasa peak ako ng career ko sa Singapore. So, andun na yung parang nakuha ko na yung position na gusto ko. Andun na yung parang lahat ng privileges ng company binibigay na. Pero, yun nga. So, unang-unang adjustment is salary talaga. So, salary, ano pa ba? Weather. Climate, yeah. At saka, in-expect namin po talaga na worse.
yung worst case Mm. scenario na, okay, sobrang province yun kasi hindi nga namin naririnig yung PEI ever. Tapos doon tayo pupunta. Parang kumbaga sa Pilipinas, napaka-probinsya na ng pupuntahan natin. In-expect Mhm. namin. Pero na-shock talaga kami nung pagdating namin sa airport. Kasi Changi Airport ng Singapore is one of the best, if not the best, di ba? Kasi may pa-waterfall sila sa loob ng mall. Pagdating namin dito, nagulat kami na ano pala siya kasi domestic lang. So, kailangan mong maglakad sa ramp, di ba? Oo. Dun sa pinaka, ano ba tawag ito? Parang tarmac siya. Parang Oh. Palawan. Oo. Parang sa Sabi ko Pilipinas. pa sa kanya nun, Toothbrush toothbrush muna muna tayo. tayo bago tayo lumabas. Kasi ang haba ng flight. Tapos ang sumunod is employer niya. Sabi ko, tara, toothbrush muna tayo. Pag labas namin, Nandun nauna na pa sila. namin nakita yung employer niya kaysa dun sa baleta. So, nakaka-shock talaga. Medyo nakaka-culture shock. Pero, masaya naman. Parang in-expect naman kasi namin yan. And then, yung mode of transportation, dito talaga necessity ang car. Wala kaming train, kaunti ang bus, then ang taxi kailangan mong itawag. Okay. Yeah. Actually, I'm not familiar talaga with PEI. Ano bang, malaki ba yung community dyan? Hindi ko rin talaga alam. Yeah, sobrang province po talaga siya. Pero okay po dito. Lahat naman, pag nga may pupunta dito na galing Philippines, nagtatanong kung ano ang pwede nilang iuwi sa amin. Wala rin kaming masabing gaano kasi Nandito parang na rin nandito naman. na rin lahat. Meron din. Oo, meron na rin lahat. So, okay naman siya. Pero yun nga lang, talagang compared sa Singapore, ang laking pagbabago. And then, syempre, tayong mga Pilipino, hindi sanay sa lamig. Dito sa PEI, from siguro mga November up until March, April, nag-snow po talaga. So, yun. Pero Medyo... in-expect naman namin talaga yung worst. Kaya nung pagdating namin dito, talagang parang sobrang lang din kami. Chill lang. Okay. Oo. Ayun ang maganda, no? Yung expectation nyo, hindi nyo tinaas masyado. Sobrang Hindi sabi tinaas. namin, sisimula talaga tayo dito. So, ibig sabihin ba, mas malaki yung sweldo nyo sa Singapore kaysa sa Canada? Oh yeah, malaki na wala. Siguro, if not double, triple, no? And, Really? Ganun yung nawala talaga. Kasi, sabi nga, di ba, nag-F&B ako nagsimula eh. Ito yung lagi kong kwento kapag may nakakakwentuhan ako na bagong dating na, pag naghahanap lang din ng inspiration, lagi ko kinukwento na, nag-start ako $11 sa resto per hour, pero hindi ko inisip, kapag hindi ako nagpa-discourage din kasi alam ko naman yung gusto kong puntahan. So, in-enjoy ko lang yung proseso. Okay, sige. Until ma-PR nga ako, doon pa rin, nag-work pa rin talaga ako sa kanila, nag-part-time pa rin ako kasi parang ano lang ba, sa atin hindi nawawala yung utang na loob eh. Kumbaga parang sa akin, mag-give back lang kasi tinulungan naman ako eh. So, tulungan ko rin sila, alam ko naman yung gusto kong puntahan. Tis-tis lang talaga. So, ganun. At saka pala, ang isa sa mga gusto kong i-share sa is yung naging experience namin sa employer. Ano yun, bago kami lumipad, umuwi muna kami ng Philippines para bisita ba before kami mag-Canada. Ang flight namin is around 2 a.m. 10 p.m. nag-message si employer na, uy, naibenta ko na pala yung restaurant. Oh my gosh! Yeah. So kaming dalawa noon, medyo lutang kami. Sabi namin, ano ba, tutuloy pa ba tayo? Sabi namin, we've got nothing to lose kasi nag-resign na kami sa mga work namin sa Singapore. Sabi namin, sige, try natin. Worst case scenario, at least nakapag-travel tayo ng Canada. So yun, pagdating namin dito, sinundo kami ng original employer niya. Pero nung nag-report na siya dun sa bagong management, sinabi nga na sinabi sa akin, hindi kita kailangan dito. Grabe talaga yun. Yung pagdating ko, sabi, hindi ka namin kailangan dito. Tapos kung gusto mo, mag-work ka ng 2 weeks sa akin, titignan ko yung performance mo, walang bayad. Sabi sa akin gano'n talaga ng employer. So medyo, yun, alarma na rin kami ni Joy noon. Yun lang, medyo binigyan kami ni Lord ng mga tamang tao na tutulong sa amin pagdating dito. Na i-connect kami sa mga tamang tao na nag-connect sa amin sa provincial mga program officers sa Immigration PEI. So awa naman ng Diyos, yung mga tao na binigay ni Lord sa amin na i-guide kami kung paano yung dapat gawin namin. So nakakuha pa rin ako ng employer dahil sa restaurant nga yung employer na isa, sa Sabuy ako napunta.
Hindi ka hinire nung Hindi ka na dap- hinire. yung Hindi na talaga natuloy. Hindi na natuloy. Oo. Hindi na natuloy. So almost 2 months din kami talagang tambay. Tabado. Tapos ang kagandahan sa province ng PEI, and I'm sure naman kahit saan to, pero ito sa basic experience namin, talagang in-assure nila kami na relax lang, di ba? Sabi nila, Sit enjoy, sit back, travel lang muna kayo dyan, ikot-ikutin nyo muna habang naghihintay tayo. Kasi nominated na naman kayo ng province eh. For PR. Okay. For PR Ibig naman. sabihin, anytime, pwede na kayong mag-apply ng Naka-apply na kami ng PR ng PR noon. Nung pag, Naka-apply na kayong PR namin bago kami pumunta dito sa Singapore. Sa Canada. I see. So, ibig sabihin, nung mga panahon naghahanap kayo ng employer sa Indeed, meron kayong profile sa Express Entry. Ay, hindi po. Bali, ang Wala. I'm a little confused. Sorry. Oh. I'm a little confused. Bali kasi So, ano yan. Work Sige po. permit with pending PR application agad? Parang ganun? Sabay na. Ano yun? Nomination, PNP. Parang SINP dito sa Saskatchewan. Pwede pala yun. You Oo, just pwede apply directly dun sa PNP? Oh. Okay. So, Bali, siya, employer-driven po siya. So, pag na-nominate, si employer, pag binigyan ka niya ng support, si province, bibigyan ka rin niya ng support. So, sabay mong ilalodge si work permit at saka si PR. Oh, wow. okay. Ganun pala yun, no? Starting the job yet, Okay. Kaya okay lang sa kanila na gano'n. Pero kung dumating sila doon na hindi pa sigurado yung PR, doon talaga kakabahan talaga. Yeah, Kasi medyo. sa kanila Oo, yun ang iniisip ko kasi na hindi ko kayo kailangan dito, di ba? Parang ano yun. Kumbaga, ang nag-invite talaga sa amin is yung province. Tapos, with the support ng employer. So, ganun ang nangyayari. katulad nun, sir, no? Hindi ka natuloy sa isang employer mo pero may work permit ka sa kanya. Naka-closed yun eh, di ba? Oo. Close So, kinancel yon nung lumipat ka sa isa, nag-apply ka ng panibago. Flag po. Nag-flag polling kami. So, nag-exit kami sa Woodstock ba? O St. Stephen. Basta sa US, nag-flag polling. Flag polling lang. Pagpasok namin dito, is yun hawak ko na yung bagong work permit. Ayos. So did you seek help from yung mga settlement officer, yung mga ganon, ang nilapitan ba ninyo na natulungan kayo? Hindi na eh. Sa program officer mismo. mismo. Yung nagbibigay ng nomination po. With the help of yung mga friends yung mga naging friends namin dito sa PI, yung mga Filipino rin. So, Okay. Baka kasi may similar experience yung iba. Huwag kayong matakot. Baka tipong yung iba, baka hindi na tinuloy yung biyahe or something. yeah. Pero, grabe nga, nakakakaba nga yung nangyari sa kanila, di ba? Kasi, nag-resign ka na sa trabaho, pupunta ka ng Canada, all of a sudden, wala ka ng employer, di ba? Paano yung accommodation nyo? Sagot namin. Naghanap kami ng Connect lang din yun. Naghanap kami ng matutuluyan. Nasa Singapore pa lang kami. Oo, meron na kayo. Oo, okay. Buti, mabilis tumulong yung program officer nila. Oh my gosh, hindi na pumagal. At saka may Pilipinong tumulong sa inyo dyan. Meron. Yeah, yun. Connect. Ang maganda dito sa kanila, yung pinaka natutuwa ako is, hindi sila magmamarunong na ito yung gawin mo. Pag hindi sila sure, lapit tayo kay ganito. Tapos lapit tayo kay ganito. Ito yung may alam nito. So ito yung dapat na So idadirect ka nila. Yeah. Idadirect ka nila sa tamang tao na makakatulong sa'yo. So ang ngayon, para mag-name na ako, si Ate Grace, dinirect kami kay Kuya Billy. Si Kuya Billy, dinirect kami kay Nanay Leti. Si Nanay Leti, yung may kakilala na mismo sa loob ng Immigration PEI. Galing. So, yun. Di ba? Hindi lahat ng Pilipino toxic, di ba? May mga matutulungin, mas marami. May tanong ako dyan. Kumusta ang mga Pilipino sa Singapore kumpara sa mga Pilipino na tumulong sa inyo? Dito sa Canada, sino mas friendly? Sige. Sa Singapore kasi medyo maliit yung circle namin eh. Wala kasing work-life balance doon. Okay. Work lang. Work-sleep lang. Hindi pa balance. Yung niya yung sa akin okay. Yung sa kanya okay kasi office hours siya. Tapos Changi Airport talaga siya nag-work. Pero ako talagang 12 hours, 6 days a week. Medyo, ang nakilala ko lang, ang circle of friends ko lang is yung mga workmates ko din. So, walang bad experience. Kaya mas na-homesick pa ako sa Singapore kesa dito sa Canada. Kasi biglang pagdating ko dito, lahat ng hilig ko,
banda, bisikleta. Pwede mong gawin. Ayun, Nagawa ko. Kumbaga, nagawa ko siya. Fishing. Yan. Mga ganun. Oh, malapit ang dagat pala dyan, no? Iyon ang susunod na tanong, sir. Wala bang pagsisisi? Since, ang laki, sabi mo nga, triple ng sweldo mo yung nawala. Di ba? Sa paglipat sa Canada. Baka na-vindicate yung pagiging anti-Canada ni King na napunta siya ng subway. Pagsisisi, wala eh. Kasi nag-try din tayo Paano mag-PR ba? doon. Kaya kasi sinuport din ako nung boss ko sa Singapore na mag-apply ng PR. Pero na-refuse siya kasi parang may quota na ron eh. Hindi kasi kamukha sa Canada na kapag na-PR ka, PR yung wife mo, PR yung anak mo. Oo. Iba. So iba yung application ko ng PR, iba yung application niya ng PR. Yeah. Isa-isa, no? Sa pagsisisi, ano ba, hindi ko masasabi naman na, minsan, syempre, naiisip ko kung nagnegosyo ba ako sa Pinas, kung ito ba yung career na ginusto ko, mas naging okay ba? Pero hindi, pag nakita mo yung misis mo, tapos ngayon may anak na kami, na masaya. Pangarap naman kasi talaga ni Joy na makapunta talaga dito sa Canada. Iyon, oo. And siguro ako yung binigay ni Lord. Nakita mo Ikaw yung naman, naging daan. Ako yung naging daan para matupad niya yung mga pangarap niya. binigay ka ng Diyos ng grade pa lang kayo. First year high school. Oo nga, nakakatuwa. Love story nila. Wala naman pagsisisi. Walang pagsisisi. Kasi, kumbaga, dito nga, nakabili ng bahay, nagagawa namin yung mga gusto namin. Yun. Family time, no? Kasi nandun na rin kami sa point dito sa Canada na nakuha na rin namin yung gusto naming makuha kahit sa Pilipinas, di ba? Parang nandun na kami sa point na yun eh. Hindi na kami yung parang OFW feels na Oo, tama. Ito, yan. Ay, Mark, meron ka oh. I like na. Oo, ikaw na lang rice. Wala ka rice. Okay. Saka maganda. Si Joy pala, anong naging work mo? Eventually, what happened? So, pagdating na namin dito, 2 months kaming walang work, diba? So, medyo na-pressure na ako nung sinabing, okay, go, may valid na kayong status, pwede nang maghanap ng work. Siyempre, ang kaban ay paubos na. Hindi na paubos, pero nabawasan na ng 2 buwan. So, sabi ko sa kanya, i-apply mo na ako. Okay ako, maghuhugas ako ng pinggan, magmamap ako, lahat. Wala naman ako, kasi nakaset na yung utak ko na ganun talaga. Diba? There's nothing wrong sa trabaho na yun. Yeah. Wala mali dun sa trabaho na yun. Oo. Talagang yun na yung nakaset sa utak ko. Pero sabi niya sa akin, uy, sweet nito ah. Sabi niya sa akin. Pupugi ako sa part na to. Sabi niya sa akin, ano yun? Kaya nga ako nag-step back. Kaya nga ako bumalik sa food and beverage para ikaw yung maging kumbaga ma-achieve mo yung gusto mong work. Kasi from finance sa accounting, biglang pagdating sa Singapore, nagpunta ako ng sales and marketing. So sabi niya, gusto mo bumalik sa office, mag-office ka, take your time, maghanap ka ng gusto mong trabaho. Kaya ako nagbigay para sa'yo, sabi niya ganun. So kaya ako naghanap. Grabe, no? Pogi bigla eh. So, it's amazing how their love is still, in full bloom. From 11 to 12 years old. After 20 years, di ba? Oo, talagang in full bloom ang sinabi ko. Diba? Yeah. So, ang nangyari po noon, nag-apply ako. So, parang mga around November na nung nag-apply ako. Then, may nakita lang ako sa website ng Work PEI. So may website ang PEI, ang tawag sa kanya is Work PEI. May hiring sila for marketing assistant. Yun, nagtuloy-tuloy siya. Nakakatawa nga nun kasi yung unang interview ko, nasira yung heater. So syempre nanginginig ako, hindi ko alam kung paano. Ano yung phone interview, nanginginig ako, hindi ko alam kung paano. So ang ginawa namin, may nabili kaming karag-karag na sasakyan. Pinark namin siya sa Tim Hortons. Nakikonek ako sa Tim Hortons. Tsaka ako nag-interview. So, lagi ko yun. Ang unang interview ko sa employer ko is nasa harap ng Tim Hortons. Nakapark yung sasakyan namin. Doon ako tinawagan. Tapos noon, sunod-sunod, parang 3 interview yata yun. Na-hire naman ako. Tapos nagpunta ako ng Toronto for training. Kasi ang main office namin ay, hindi pala Toronto, Mississauga.
So, nagpunta ka ng Mississauga for training, mga 1 week, then balik dito. Hanggang ngayon, yun na yung work ko. So, 4 years na ako sa kanila. Sabi ko nga dun sa employer ko is, every country, isa lang ang nagiging work ko. So, isa lang ang naging work ko sa Philippines, isa lang ang naging work ko sa Singapore. Pag hinire mo ko, hanggat gusto kita, kung magkakasundo tayo, hopefully, yun, matagalan talaga ako nagiging employee. Then yun, nandun na. Galing naman. It's an IT company po siya. Oh, Microsoft. wow. I mean, partner kami ng Microsoft. Wow. So malaking kumpanya, no? Eh di dahil dyan, wala na kayong balak lumipat ng probinsya. Lagi naming sinasabi, we're open, kumbaga kung ano yung mas magandang opportunity na darating. Kung meron man, hindi namin sinasara yung pinto kasi kami dalawa nito medyo aggressive kami sa mga bagay-bagay. Aggressive eh. Halata pa, 4 years. Oo nga, no, bilis eh. Nagmamadali. Pero balikan ko lang yung decision namin na yun na parang sabi ko sa kanya na wag ka muna mag-work, maghanap ka, take your time. Hindi yun dahil ayoko siyang mag-work sa resto, ayoko siyang mag-work sa ganun. Kasi nakita ko na yung hirap niya before sa Singapore na yun nga, 12 hours yung trabaho niya. Sabi ko, time naman ito para, kumbaga, kunin mo yung gusto mo kasi dream country mo na ito. Meron naman, kasi naka-open work permit naman siya eh. Meron kang privilege, may option ka ngayon. Mamili ka muna, i-try mo muna. So, yun din yung ina-advise namin sa iba na dumadating dito na naka-open work permit. Sabi namin, ito yung work mo pala dati. Sige, try mo muna maghanap ng iba tapos maglagay ka lang ng deadline. Kung hindi na talaga kaya doon, na dumating na yung punto na wala pa rin, saka ka na maghanap ng yung mga kasi kung tawagin ba natin, di ba yung survival jobs? Yeah. Marami. So yun, depende sa budget, of course. Depende sa budget. Depende kung kaya pa. Yun lang ang gusto ko lang sabihin. Wala namang mali dun sa mga trabaho na yun. Pero kung may option tayo na gawin yung gusto natin, gawin lang natin. Yeah. Oo, wala namang mawawala eh. Ang sinasabi yata ni Fix, yung nagsasabi na kailangan talaga ang applyan mo muna yung lahat, yung mga survival yung mababa. Huwag mo nang isipin pa mag-apply sa linya mo. Yeah. I mean, there's really nothing to lose. Ano ba namang mag-apply ka? O tingnan mo. Yeah. Si Joy, nakuha din still in line with marketing. Tsaka may mga kakilala nga ako dyan, 9 months ang inantay para makuha nila yung gusto nila na trabaho. Si Alwin. Yung nga, kailangan mahaba ang PC mo pag gano'n. Mahaba ang PC at ang kaban. Kaban ng bayan. Oo, yun. Importante budget. Pero nakuha nila yung mga gusto nila na trabaho talaga. Tsaka nakakuha na ng bahay. Ang bilis, ano? Ang bilis. Kasi housing dyan sa PEI, kamusta ba? Mura pa ba? Ang housing, ang bahay dyan sa PEI. Nung time kasi namin, nabanggit nga namin sobrang aggressive din kami. Bago pa kami pumunta ng Canada, ang sinabi ko kay Joy, pupunta tayo ng Canada, gusto ko magkasasakyan, gusto ko magkabahay. Kasi yun yung hindi natin makuha dito sa Singapore. Kasi may mga bahay lang doon, yung mga mayaman talaga, mga businessman talaga. So pagdating namin dito, ang timeline namin na makabili ng bahay talaga 1 year. Sabi namin, 1 year tayo sa bilis to. bahay na tayo. So nangyari naman yun kasi sa sobrang aggressive namin, pandemic, tumama, bumaba ang interest rate, bumaba ang mga bahay, doon kami pumasok. Bumili kami ng sasakyan kasi mababa ang interest rate. Kumuha na rin kami ng bahay. Although naka-work permit pa tayo noong time na yun, di ba? Naka-work permit pa kami nung kumuha kami ng bahay. So, gano'n. Utang din naman. Sa bangko yung bahay. Hindi naman sa amin talaga yun. Kumbaga, gano'n ang nangyari. Wow! Diba? Aggressive nga. No? Talagang walang takot ang mga ito. Go! Diba? Aggressive ko. Siya yung sobrang matapang. Siya yung go-go. Kaya minsan talagang kailangan mong ipreno ng konti na kasi minsan talaga Oo, talagang siya, fearless. Tapos pagkadating na ng ako yung masakit yung ulo. Sabi nga, wala namang kung di mo susubukan, ano mangyayari, di ba? Sabagay. Tsaka umayon yung pagkakataon, no? Sayang kasi interest rate, mababa ng mga presyo ng bahay. So, meron ako napanood niyan na nurse din, no? Mag-asawa. Dumating sa Canada, may trabaho sila. So, nurse nga, at yun, inisip nila, kung mag-affordable lahat, kumuha ng bahay, bumili ng sasakyan. All of a sudden, nag-pandemic. Nawalan sila ng trabaho, to the point na nag-decision sila na tumira sa van.
Pero okay lang din man. May Oo, mga tapos pero ngayon okay na sila kasi I think US based na sila, no? Kaya sabi ko, yung pagkakataon din talaga pag umayon sa'yo, di ba? Katulad ng sa kanila, di ba? Yeah, oo. Sabi nga ng ilan if you wait until you're ready, parang You're not it's gonna be never ready. you're never gonna be ready. Who really Yeah. knows when you're ready, 'di ba? Kailangan budulin mo yung sarili mo na kaya mo yan. Ito, minsan niloloko ko yung sarili ko. Parang kami Oo lang nga. din sa pagbili ng Oo. bahay na to, itong bahay na to. Kasi nagko-compute kami ng mga gastos pagka may bahay ka na, di ba? May mga ano ka na, house insurance, di ba? May ganun ka na, tapos malaki na yung mortgage. Pagka kino-compute namin ng nilani, talagang parang hindi namin kakayanin kasi masyadong malaki, ganyan. Kami na magbabayad ng heater, yung mga ganun. Kaya yun, sabi ko, malapit naman yung trabaho niya dito, tsaka malapit yung school. Bahala na, laban na, sabi ko. Kunin na natin yung bahay. Parang pikit mata, Mark. Oo, ganun. Kailangan mo talagang budulin yung sarili mo na kaya ko to. Alam mo yung natutulog ako ng 2:00 sa madaling araw, 3:00 kakahanap ng bahay na lang. Yung parang minomotivate mo lang yung sarili mo. Oo, motivate mo lang lagi yung sarili mo, makukuha mo rin yun. Yeah. Saka masarap. Sige. Ay, sorry. Sige. From Subway, Kicks, ano na nangyari? Did you stay there? Ano nangyari? Nung nag-work ako sa Subway, so na-PR na nga po ako, nag-stay pa rin ako doon para makuha ko naman yung sister ni Joy. So nakapunta na rin dito yung sister ni Joy. Direct hire din siya galing Philippines ng Subway. Bumalik na ako sa logistics, nasa tracking ako ngayon. Nandun na ako ngayon. Doon ako nabulol ako doon. So doon ako nag-work ngayon. Una nasa logistics administrator ako. Tapos yun, nag-open sila ng position for recruitment. So nag-hire ako ng mga truck drivers at saka mga mechanic from tawag dito? Outside Canada. Pero ngayon naka-EI ako ngayon. So hindi sa company ngayon. Medyo nag-shake yung trucking industry. So, na may baby naman kami, nakipag-usap ako sa employer ko na parang gusto kong mag-time off din naman. Total, mahina rin yung trucking, may mga job offers ng mga naka-cancel kasi nga, umina yung loads So, yun, nag-iay muna. O ba? Naku, Pero dahil sa nakaka-proud episode na to. to. Nakaka-proud to, hindi kailangan kong sabihin. Sarap lang. Hindi nakaka-proud siya kasi nung nasa Singapore, pinapadala siya ng Malaysia. Although katabi lang naman ng Singapore, Malaysia. Tapos, nung parang nakadalawang Malaysia siya, nung second, sinama niya ako. Yung third, dapat magdo-Dubai siya, pero nag-Canada na kami. Pinakikiusapan pa siya nung boss niya na dumaan kami ng Dubai. Ako na yung sabi ko, medyo stressful kung dadaan ng Dubai, tapos bit-bit natin lahat ng maleta for Canada. Sabi ko, siguro, wag na. Tapos, nung pagpunta niya dito, nung naging recruiter nga siya, sumasama siya siya yung first Filipino na nakasama ng immigration PEI na nagpupunta sa ibang bansa for, anong tawag doon? International recruitment. Mission. Nagpunta siya ng Dubai. So, sabi ko sa kanya, wow, yung dapat last trip mo, naging first trip mo naman nung dito ka na sa Canada. Then, nung pagbalik nila, sinama na naman niya ako. So, lagi akong plus one. Ang galing naman. Galing, no? Oo. Nakaka-proud kasi. Ang galing na to, maraming kumonta kay Kicks nito after ng episode na to, yung mga gusto mag-apply mga truck driver. Oo, marami bang nag-i-inquire sa'yo, Sir Kicks? Kahit sa fishing spot to, merong Sir Kiko. Ganun. Mga ibang nakakatuwa kasi iba't ibang lahi na sila. Kahit sa mall, maglalakad ka, Sir Kiko, I emailed you my resume. Mga ibang lahi. Galing Nice. Oo nga, no? Madali bang may tanong ako, madali bang kumuha ng kamag-anak kung let's say, nasa PEI ka, tapos kukuha ka ng kamag-anak sa Pilipinas? Dating madali, no? Kasi, Nakailan ba tayo? Tatlo. Nakatatlo. In span of 4 years. Tapos, pero what do you mean nakuha? Ano ibig sabihin nyo na nakuha? As in... Nahahanapan namin sila ng work, na i-connect namin sila directly to employers. Without paying anything. Wala siyang bayad. Walang bayad. Yung trabaho na naibigay nyo sa kanila, nakalinya ba sa experience nila?
merong yung mga kapatid din ng kaibigan namin na natulungan din namin sa healthcare, Ay, yan, oo, sa mga dami. nursing. So, nagkaroon kasi kami ng medyo, may mga kaibigan ba ng mga Oo. lawyer. So, pag may kaibigan kami na nagtatanong, meron bang ganyan? Yeah, sige, i-connect natin dito, ganyan. So, Parang- madali dati, Dati. Kuya Rice, pero ngayon parang naghigpit din ng pati ang Atlantic provinces ngayon naghihigpit. Oo. Yun yung lagi naming sinasabi ni Joy dati sa mga videos niya. Ngayon na. Kung gusto nyo ngayon na kasi hindi nyo alam kung Bukas, mag-change na yan. Ang bilis, di ba? Ang bilis nila magpalit ng ng rule. Kaya nga na iba, kanina sabi ni Miss Ina, pinanood niya isang video namin. Miss Ina, madami yun dati. Ay, no, it's okay. Oo, inano namin, parang hinaid ko na siya kasi hindi na siya masyadong, siguro yung parts niya relevant, pero may parts siya na hindi na relevant. Baka nag-expect yung iba na ito pa rin yung, Correct. Oo. so sabi ko, baka it can do more harm than good na in the Yeah. future. Kasi iba na talaga siya. Ang reason naman ni province is gusto nilang makahabol ang housing at saka ang healthcare system ng PEI kasi very behind na. Ang paghanap ng bahay sobrang hirap. Ang healthcare din, wala kaming family doctor. 4 years na kami dito. Oh, Mahirap din pala yung family doctor dyan. May baby pa kami. Sabi nila before may baby ka, matik magkakaroon ka ng family doctor. Pero ngayon, yung baby namin is yung nurse, ano ba tawag dun? Yung basta nurse lang. Nurse practitioner pa yata. Oo. really? Grabe. Yeah. Oo, no? Kaya Paano na gusto dyan? nilang makahabol. Paano na ang price ng mga rent dyan? Magkano? Baka maraming may pupunta dyan. Magkano na rent ng apartment? Meron kaming mga kakilala na nagpe-pay lang sila ng mga $900 for 2 bedrooms, no? Pero sobra yung Sobrang pila. rare. Sobra yung pila doon sa ano Mura. tawag doon? Yung landlord na yun. Ang haba no? Oo. Tapos yung iba ang tataas talaga din maningil. May waiting list na. Meron ng waiting list. Mura, nakakilala namin. Noray Properties, kung di ba yan? Oo. Yun ang pinakamura talaga dito sa island. Pero walang umaalis doon. Tapos noon, yung waiting list sobrang haba. Oh. Yung pinakamahal na alam nyo na presyo ng apartment, magkano? Siguro, nung naghahanap kami per 2 bedroom, $3,000. Oh, mahal din, no? Mahal, napakamahal nun. Yeah, oo, napakamahal. Mahal din, no? Parang ano rin, Vancouver na yun. Yun yung pinakamahal na na-experience ko na parang Kasi tinutulungan niyang maghanap din yung mga bagong parating na truck driver. Oo, mahal din. 1,000, no? Mahal. Yun yung peak na parang ang dami talagang dumadating. As in, ang dami. Tapos, talaga. yung mga students, family, sila talaga kung magdatingan. Grabe. Okay. Oy, hindi ko pala napakita yung mga pictures nilang dalawa. Sorry nag-stalk ako sa iyong Facebook para meron tayong ka-share ng picture ninyo. Okay? Diba? Yan. Ay, saan ba ito? Sa ano na po yan? Dito na yan. Nung Finland. Ayan. They have a 4-month-old baby. Si Vibe. Yan, natutulog dyan sa tabi nga. Dubai yan Ayun siya. sa Dubai. Ito sa Dubai. Ayan. Dito Toronto. Diba? So, Joy, diba, childhood dream mo ang Canada. So, did it meet your expectations when you got here? O parang, naku, hindi pala ganun kadali rin ang buhay? Sa iniisip mo nun? Para sa akin is, you really couldn't have it all. So, sabi ko nga sa kanya, coming here in Canada is not for us anymore. It's for the future generation na, yung mga magiging anak mo na, magiging apo mo na. Kasi sabi ko sa kanya, if you are in the Philippines, saan mo pag-aaralin yung anak mo? For sure, gugustuhin mo na sa Manila. Nandiyan yung mga magagandang schools. Try namin mas-snatch yan, matutukan ng balisong, di ba? Mahatakan ng kwintas, kahit mga bata, grabe. Yung very rampant ang mga snatching sa atin. And yun yung buhay na sana ayokong ma-experience nung Vibe in the future ba. And hopefully, dito din sa Canada, sana hindi naman dumating doon sa ganong point na. Oo nga. Sana nga, no? Yeah. Oo. So, yun yung iniiwasan. Yun yung ayaw kong mga try nila. At yun yung pinakonvince ko sa kanya. Sabi ko, sacrifice yun sa atin. Sino bang hindi gusto yung umuwi ng Pilipinas? Nandoon ng parents natin, nandoon ng family natin. Pero it's for our children, it's for,
future talaga na pag-iisip. Unang baby niyo siya. Yes. Wala. Talaga. Ano yung 4 years of bakit waiting. ganun katagal ang inabot? Actually, Plano? nung nagbo-vlog, share ko lang din to, nung nagbo-vlog si Joy, kaya ba, last year. So, sobrang active din kasi talaga nitong mag-upload. Tapos biglang na-stop, na miscarriage kasi, medyo lang ako. Nag-miscarriage kami nung last year. So, doon Okay. na siya, na tawag dito, hindi naman depressed, pero sobrang nalungkot siya. Tapos parang ayaw niya muna magagawa ng video. So, 3 years lang talaga. Pero, ginawa kasi namin talaga, ayaw namin munang mag-baby talaga dati, right? No? Sa Singapore. Oo. Kailangan maayos muna yung, ewan ko, ganun yata kami talaga na parang gusto namin maayos muna tayo bago tayo magsimula ng family, makahelp ka sa family mo, makahelp ako sa family ko. Tapos saka natin intindihin yung pag-build nung family namin. So, nung dumating na yung time na gusto namin magka-baby, ang hirap, no? Nahihirapan kami Doon naman talaga. mahirap. Doon naman mahirap. Kaya sabi ko dati, kailangan talaga pala. Kasi nawala na ako ng pag-asa. Kala ko hindi na kami magkakaanak. Sabi ko talaga, hindi pala binibigay lahat. Ngayon, kung bigyan pa tayo, salamat. Kung hindi, parang tanggap ko na rin talaga. So, yun. After Dubai. After Dubai. Hindi ko nga alam, parang sa Dubai yata nabuo to eh. After Dubai, siguro na-relax ba? Kasi, no? Baka masyadong na-stress. Balik ko ng Dubai, mga after 1 year. Sa iba naman. Did you try ba getting pregnant in Singapore or what? No. Kahit kasal na kami na, di ba? Hindi ba talaga? Plano talaga, no? Plano Hindi ko talaga. pa sinuko ang bataan. Wow, okay. Yung style nila, para silang aggressive na planado. Parang gano'n, no? Yung style nila, pinaplano nila pero aggressive sila. Ang galing eh. Para kayong gigera. Correct. Sir Kix, paano ka? Go ahead, Ray. Sige. Sir Kix, paano ka nag-hire ng mga truck driver sa Pilipinas? Ang ginagawa ko kasi direct kasi sa employer eh. So, nagtatrabaho ko mismo sa employer. So, yun lang, resume. Tanggap lang kami ng mga resume. Referrals na dun sa mga truck drivers na nakuha namin. Tapos, galing din sa mga mga empleyado na. Sa Philippines kasi medyo mahirap talaga kumuha sa Philippines gawa ng OEC, mga ganun. So, mas nag-focus kami sa ibang lugar like Dubai, yung mga hindi lang Filipino eh, yung ina-hire ko kasi meron din kami sa Tunisia, sa Germany, sa Jamaica. Jamaica. Pero nung kumuha kayo sa Dubai, mga Pilipino rin yung nakuha nyo? Hindi, mixed. Mixed din talaga. Hindi, ang dami nga nagrereklamo diyan sa kumbaga, yung pagkuha ng tao talaga sa Pilipinas no papuntang Canada. Nakipag-meeting pa siya sa Namatay yung mother ko sa Philippines ng August. Meron kami pending na 3 may visa na. Tapos yun, nakipag-meeting pa ako sa tawag dun? POEA? POEA mismo. Hindi, may tawag silang MMW. Department of Migrant Workers. Oo, so gano'n. Medyo mahirap talaga yung process. Yeah, medyo mahigpit. Parang sama-sama tayo dito sa kahirapan. Walang aalis. Kumbaga sabi nga nung boss ko nag-email na kumbaga ano ba 'yun? Take it or leave it na lang. Ibibigay na lang namin yung opportunity sa ibang nationality gano'n pero gusto mo Pilipino, no? Natuloy ba sila? Natuloy naman yung iba. Natuloy yung iba. Kailan kaya magigising ang gobyerno ng Pilipinas, di ba? Diba? That's 3 family. Ay, ilan yun? Ilang pamilya sana yun, no? Marami pa sana kaming kukunin dun eh. Pero all because of red tape. Sa tracking kasi, per miles ang bayad sa driver eh. So, ang gusto ng MWO ni per hour ang ilagay. So, syempre, bakit ko iibahin yung contract para lang mapapunta sila dito? So, hindi talaga nakipaglaban kami kung per miles or per hour. So, ayaw pa rin talaga nila ng per miles, no? Nila, di ba? Kaya naman nila yun. Simple mo wala sa system nila. Wala daw sa system natin na per miles. Kailangan daw kasi ang is per hour. And
may 3 pamilya na hindi nabago ang buhay dahil doon sa gusto nilang ganun. Yeah, And actually, more. and more. Kasi More. syempre, Pilit nila sa kanila, pupunta rito sa Canada eh. Diba? Diba? Per mile naman talaga dito yung mga driver, diba? and saka saka yung Grabe. companies, talagang willing kami magbayad kahit magkano doon sa, kasi kailangan mo kumuha ng agency na sa Pinas ganun eh. Oo. Ganun, may tie up. There's no such thing as direct hire, yun ang sabi sa May ka-tie up kailangan. So, ginawa namin, nakipag-coordinate pa kami sa Agency. Philippines, binayaran namin para sikasuin nila yung paper. So, end up, Tapos wala. Nakakaloka. Sayang yun, no? Nakakaano talaga, di ba? Nakaka-frustrate ang sistema ng Pilipinas, di ba? Tsaka dun sa requirement na sinasabi na kailangan yung employer ang mag-adjust dun sa parang kontrata, papaalis na parang nga yun it automatically makes yung applicants from the Philippines less attractive for Exactly, yeah. diba? Kasi siyempre sa utak natin, alam natin yung sistema. Pero syempre Canadian yung mga yun eh. So, i-adjust yung kumbaga, ba't pa kami magpapakahassle dito? Dito na lang, may nag-a-apply din dito sa kabila. Ganun. Grabe talaga sa atin, no? Parang magbabakasyon ka lang sa Hong Kong, kailangan. Ang tanong ko dyan, ano bang silbi ng mga requirements na yun? Is it extra security? Ano ba yung protection ba ito ng mga manggagawa natin? And this is a serious question. Hindi ko talaga alam eh. Ano ba yung mga requirements na... Kasi nag-mission din sila dito. And okay lang ba nasabihin to sa gantong if you don't feel comfortable. Yeah. Pero for protection naman talaga. Yun naman ang ng government. Yun. Excessive naman siguro. Parang excessive naman. Siyempre kahit pa paano nag-stand out. Ko nung, kumbaga parang nagsalita ako on behalf of the other employers noon, na parang ako, galing din naman ako ng Philippines na nakalabas naman kami ng walang ganito, nominated man ako in province, okay naman na naging buhay namin dito. Pero yun at the end of the day kasi, government pa rin natin yung wala naman tayong magagawa diba? So, ginagawa ko lang yung trabaho ko, ginagawa lang din nila yung trabaho nila. So, ganun lang Parang katwiran nila para sa security nating mga Pilipino, di ba, bago makaalis. Kumbaga, legit naman yung employer na patunayan di ba? Dumaan na sa gobyerno ng Canada mismo. And yet, di ba? Ganun pa rin sila parang, power tripping yata kayo, mga dre, di ba? Isipin mo lang yun ilang Pilipino sana yung mababago yung buhay, di ba? Mga truck driver, no? Di ba? Yung mga pamilya nila. Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot dahil sa... Sabi ko nga, di ba, nag-shake nga yung trucking industry. Naabutan na yung iba na gusto pa sana namin kuhanin na hindi na kaya ng company na kunin pa sila kasi wala nang loads humina yung trucking industry. Taxes, yung mga carbon tax na yan, yung mga pagtaas ng fuel. So, na-stop yung hiring na sana naabutan nila yung peak nung season na talagang hakot. Nangakot kami dati na walang limit yung hiring. Kaso, nag-shake yung industry, nawala yung opportunity, natagal. Ayun, natagalan sila. Ilang buwan inaabot, sir, nung nag-hire pa kayo sa Pilipinas papunta sa Canada? Mas mabilis talaga sa Dubai. Basta nasa outside, nasa outside. Pag nasa Pinas? Mga 1 month, gano'n. Pag sa Pilipinas? Sa Pilipinas, yung visa, nakukuha nila ng 1 month. Pero sa POEA talaga, na-stuck sila. Merong umabot ng 9 months, 10 months, gano'n. Grabe, no? Ang bira. Alam mo nang hintay. May visa na yun, May visa na yun. Tapos, gano'n. Nakakaloka. Di mo maintindihan di ba? Sakit sa uwag. Yaman na nga. Sayang. Lalo na sa professional truck drivers. Nakaka-frustrate ang Pilipinas talaga. Buti sana kung maganda ang kondisyon, yung employment, yung sahod ng mga truck drivers natin. Siyempre, naiipit sila. May visa na, May visa na, pumayag na yung bansa na pupuntahan mo, Mga visa na sila. Di ba? Pumayag na yung bansa pupuntahan mo, Yung Pilipinas na lang yung pumipigil sa'yo, mismong bansa mo, di ba? Okay na, no? Okay na sana, mababago na yung buhay mo, tsaka pamilya mo, no? Okay na. Frustrate, no? Ganyan ang bigat sa damdamin. Ganyan tratuhin. Hindi naman ang sama, ayoko na nga sabihin. Sa mga bayani pa naman sa Pilipinas yan, di ba? Turing natin sa mga OFW, sa mga bagong bayani. Sino ba talaga pinoproteksyonan nila? Di ba? Tayo ba? Ilan dyan, mga agency. Yung mga agency ang nakikinabang din.
Sayang, no? Oh, Wala, no? base yan sa mga interview ko sa mga Ah, labor leaders dun sa isa kong trabaho. Galit sila sa Hindi. mga Sa bagay kasi yung mga may agency, may mga connection yan kamag-anak sa mga nakaupo eh. si Rice na Diba? nagsabi niya na. yeah, Palagay ko lang. kasi talaga yung time ko talaga na nagre-recruit ako, talagang ang gusto ko is DIY lahat. So, yun din yung nagpaano sa akin tawag doon. Parang nagpa-stress din kasi lahat sa akin na kumbaga tanong, ayoko sila na magko-consultant pa, ayoko sila ng ganon kasi alam ko na magagamit Babayad. sana nila yung funds na ibabayad nila dun sa mga consult. Although hindi naman namin sila pinipigilan kung gusto naman nila na kasi nasa batas naman ng Canada talaga yun na kung gusto mong gumamit ng consultant, Representative. ng representative, go. Pero make sure na kumbaga na listed sila sa ganyan, na may License. na license sila. So yun yung nagpa-stress din sa akin kasi mahirap din pag masyado ka ring matulungin sa Filipino, sa mga Pinoy kasi parang yung heart mo talaga gusto mo talagang tulungan sila. Dadala ka pa eh, di ba? Dadala ka Dadala sa ka problema. talaga. Oh. Ang mahal pa naman, di ba? Mahal sa sir, yung consultancy. Yeah, oo. Kasi kami Oh. dito nag-consultant kami before, yun yung nakwento namin, di ba? Oo, So, mahal, di ba? Kaya Hmm. maganda yung layunin nyo, sir, no? Kaya lang, katulad nga yan, problema ka pa, di ba? Ikaw pa yung nai-stress. Ay, no. Ang hirap Anyway, tumulong, no? ang dami nating natutunan din, 'di ba? Hindi Oo, lang sa ang buhay dami na nating ginawa nalaman. kundi sa mga sa mga Oo nga. truck driver na. Tungkol sa buhay sa Pilipinas, no? Na ayaw paalisin ng bansang Pilipinas. Okay, sige, we have to wrap this up. Thank you so much. Tapos Joy na ba? and Kix. Kala ko 2 hours tayo ngayon. Oras na tayo. Ha? Kala ko Diba? 2 hours. Ayan Ito si Joy and Kix on Facebook and Yan, no? on YouTube. YouTube, yun. Joy and Kicks, dalas-dalasan nyo na mag-upload sa YouTube para tuloy-tuloy na. Oh. Mom and dad, parang mom and dad life na ang kanilang. Iba na. Right. Ayan. Okay, thank you so much, Joy and Kix. Maraming salamat. And good luck sa inyo. Enjoy your parenthood, di ba? Ay, Yeah. Thank you for having us po. Nice to Dubai meet you. uli next year. Ayan. Salamat. Okay. Salamat sa inyo. So we'll end Thank you. episode 20 there. We'll see you guys sa sunod. Goodbye. Bye. Ingat. Subscribe now.